Oo! O, tingnan mo, para pa tayong may red carpet. Tama ka dyan. Pero, teka lang, narinig mo ba kanina dun sa klase na buwan ng Agosto, no? Ang bilis! Oo nga. Alam mo ba kung anong meron ngayon? Hindi ko nga rin alam eh. Tuwang-tuwa ka pa dyan. Hindi mo ba alam? Nako, ngayon ay... Buwan ng wika! Uy, teka lang po, nagulat mo po kami dun ah. Sino po pala sila? Hello sa inyo at sa ating mga kasamahan dyan. Ako po si Kuya Will. Jeboy, siya ba yung nagbibigay ng jacket? Sa tingin ko nga, Tina, parang siya rin ay yung nagbibigay ng cellphone. Hindi. Ako si Kuya Will, who will give you more information about the month of August. Pero teka lang po, buwan ng wika eh. Pag-Tagalog po kayo, Kuya Will. Ay, no, sorry. Speaking of Tagalog, sa palagay nyo, saan kaya nang mula ang ilan sa ating mga hiram na salita sa Tagalog? Saan po? Ang ganito yan. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, nakikipag-ugnayan na ang ating mga ninuno sa kanyang mga karatig bansa, tulad ng China, gitnang silangang Asya, at iba pang mga rehiyon sa Asya. Sa paglipas ng panahon, marami sa kanilang mga salita ang naging bahagi na ng pang-araw-araw na salita ng mga Pilipino. Ganun po pala yun. Kuya Will, ano naman po ba yung mga halimbawa ng mga hiram na salita? Maraming mga salita mula sa Sanskrit, ang sinaunang wika ng Hilagang India, ang naging bahagi ng Tagalog, tulad ng guro, mukha, ganda, agham, likha, at marami pang iba. Mula naman sa Arabia at sa Persia, maliban sa relihiyong Islam, hiniram din natin sa kanila ang mga salitang salamat at agimat. Kahit pala sa mga malalayong bansa, may hiram tayo, ano? Kuya Will, paano naman po sa mga kalapit bansa natin? Marami din tayong mga magkakapareho o di kaya mga hiram na salita mula sa Malay na siyang pangkaraniwang wika ng kapuluang Southeast Asia. Ilan sa mga ito ay buhaya, hatol, kanan, bunso, at dalamhati. Paano po kaya yun, Kuya Will? Kung sinakop tayo ng mga Kastila at Amerikano, ano naman po? Sa 333 years na naging kolonya tayo ng Espanya, malaking porsyento ng ating bokabularyo ay nanggaling sa kanila, tulad na lamang ng kutsara, tinidor, mesa, kanta, laba, kumbinse, at palya, at napakarami pang iba. Nung namang panahon ng mga Amerikano, naging bahagi din ng wika natin ang maraming salita o termino mula sa Ingles. Ginagamit pa rin natin sila hanggang ngayon, tulad ng computer, budget, gimmick, o di kaya yung paborito ng maraming Pilipino, ang salitang hamburger. Hamburger! Favorite namin yan ni Jaypoy. Baka po yan. Diba? Oo nga kuya, no? Marami pala tayong mga pagkain na galing din sa ibang kultura. Tama ka dyan. Hindi may pagkakaila na marami sa ating mga karaniwang pagkain na ay nagmula sa China, tulad ng tikoy, hopya, lumpia, pansit, bihon, tokwa, at marami pang iba. Sila ngayon ay bahagi na ng pang-araw-araw na pagkain ng mga Pilipino. Naku, Kuya Will, bigla po tuloy ako nakaramdam ng gutom. Ako Pero, teka lang po, magbabasa-basa pa nga po ako ng tungkol dyan. Oo nga, Jaypoy. More kaalaman na naman ang natutunan natin dito sa... Kwento! Kaya mga bata,
Laging tatandaan, Lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito. Hanggang sa muli, paalam! Tara, sabi nga, kaya tayo kasi mukhang nagutom ako sa mga kinento ni Kuya Willie. Dapat nandito natin si Kuya Okay, Willie. wait, hindi ko na yan. Sama-sama